Okay, at tayo makikipanayam sa owner ng River Cottage Farm na nandito somewhere in Sarangani Province, no other than Mrs. LV Ramirez. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din po. Nakapasyal kayo. Maraming salamat po at aming narating ang inyong farm. Napakaganda. Ito'y nasa mga pagitan ng mga kabundukan. Makikita natin dito yung may ilog kaming nadaanan. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo aming makapanayam. Kumusta po ang buhay natin? Aba, ang buhay probinsya talaga masaya. Compare mo sa inyo dun sa Manila. Yun naman kung anong probinsya. Sariwang hangin, magandang tanawin, may mga ilog, kabundukan, at the most part yung huni ng ibon. Ma'am, kailan nyo na isipang itong farm na ito ay unti-unti nyong i-develop? Opo, kasi talagang pangarap ko magkaroon ng garden resort sa nakikita ko sa mga YouTube, either local or foreign. Tinitingnan ko yan kasi baka meron akong gagayahin ng mga design or landscape. So, nabili ko itong lupa 2003 pa. Ito ay dating rancho ng mayamang inchik na si Johnny Ang. Namatay na po yun. Makalangit na ang kaluluwa niya. Ngayon, inahindihan ng isang tao na taga Malandag din. Sa pangatlo naming inspection, dahil 3 beses kami nag-ocular inspection, na-inspired ako. Kasi ang unang tingin ko, gubat. Then yung mga kabundukan sa palibot nakukula-pula ng ulap. Parang cloud in the sky sa Cagayan Valley, sa Baguio, sa probinsya ng Bukidnon. Ganon ang klima. At saka, pagka umaga, mahamog. Covered with pag. Pati ikaw kukuberang ka ng pag nung unang namin dito, unang araw. Pero adventure ang unang araw namin kasi gubat talaga. As is gubat. Mama, anong approximately land area nitong farm? Ito ay 12 hectares. 12 hectares 12 actually ito. Ngayon, yung may-ari nito namatay na. Dating manager ng Alcantara, si Mr. Barrena. Nung buhay pa siya, mga 1 year before siya namatay, naisipan niyang ibenta kasi magmamigrate niya ng Amerika. Ang bibili sana nito, isang Amerikano at si Manny Pacquiao. Siguro, hindi para sa kanila, ako yung sinuwerte na pumayag yung matanda na ibenta sa akin. Kaya yun, malaking blessing kay Mr. Barrena. Salamat po sa langit. Ma'am, anong pwedeng maasahan ng mga ating mga manonood o ng mga susunod na mga generasyon pagkaraan ng mga ilang taon sa palagay niyo, anong pwede nilang makita o masilayan dito sa inyong farm na mga plano niyo? Dati, garden, mga bulaklak dito, puro imported. Nung pandemic, 3 taon, hindi ko na nalinis, hindi ko pinupuntahan kasi araw-araw ako dito noon, naglilinis, nagtatanim ng mga bulaklak. Puro pa ho mga imported yung mga similya na inilagay ko dito. Kasi ang plano ko po talaga ay hindi lang para sa aming pamilya. Kasi gumagastos po kami ng mga libo-libo para lang magpunta sa resort, mag-overnight, ganon. Sabi ko, why not? Bakit hindi ko gawin ito sa sarili kong pamilya? Ngayon, naisip ko naman, alam nyo naman ang economic natin, talaga yung inflation. Naisip ko na noon pa, i-convert siya sa garden resort. As of now, hindi siya garden resort, animal resort muna. Kasi dito ko sinransfer yung 150 kong baka, 70 kong kabayo, 20 kong kalabaw, at 70 heads ko na kambing from another farm namin sa Baluntay. Kasi rancho nga, pwede silang lumaag doon sa taas ng bundok. Okay yung panahon na yon, pero na-discourage ako. Yung aming nakukuhang bantay ay sila pala mismo ang nagasindikato para pumatay yung aming mga hayo. Pinuhulog nila sa bangin yung aking baka, naubos yung 150 na ulo ng baka.
Maraming salamat po sa unang pakikipanayon natin kay Ma'am LB Ramirez at masusundan pa po ito. Atin munang iikutin ang kanyang farm upang makita natin yung naggagandahang view at makita natin yung mga susunod na mangyayari before and after dahil ang plano nila dito ay gawing isang farm na resort, mapapasyalan ng maraming tao. Maraming salamat po Ma'am LB. Thank you po. Sana i-promote nyo itong vlog namin. Bigyan nyo kami ng star para at least kahit yung mga abroad, Saudi, UK, America, may nag-booking na po dito. Maraming salamat po at magandang araw po sa kanilang lahat. Bye-bye!